Hello teachers! Welcome back sa ating review session na kung saan ay magiging bahagi ng inyong board examination. At ang ating bibigyan ng diin sa araw na ito ay ang patungkol sa The Contemporary World na isa sa mga general education na bahagi ng inyong pagsusulit upang maging guro sa hinaharap. Ang contemporary world ay patungkol sa globalization at ilan sa mga konseptong may kaugnayan sa kultura, politika, ekonomiya at social-cultural na bahagi ng pagkatao ng isang tao. Halika't alamin natin ang ilan sa mga katanungan at maaari itong maging bahagi ng inyong board examination for teachers. Para sa ating unang katanungan, it is the imposition of a superior culture and destroy the other cultures of other countries. Letter A, cultural differentialism. Letter B, cultural relativism or relativism. Letter C, cultural imperialism. Or letter D, cultural colonialism. Ibig sabihin daw, it is a superior culture and try to destroy other cultures in the world. At ito ay ang magaling. Letter C. Tandaan natin, ang culture imperialism ay ang pagkakaroon ng pagbibigay diin sa mga superior culture ng mga developed countries kaysa sa mga developing countries. Ngunit ano-ano nga ba ang mga terminolohiyang ito? Una ay ang cultural differentialism. Ibig sabihin, ito ay ang pagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng mga kultura sa ating mundo. So, cultures are heterogeneous. Iba-iba tayo ng ating kultura. Iba-iba ang pamumuhay, iba-ibang paniniwala, at iba-iba ang tradisyon na maaring apektado by global flux. Ikalawa naman ay ang cultural relativism. Ibig sabihin naman, ethical and standards of culture is based on which they are derived. So, depende ito sa kultura kung saan ka ba kabilang. For example, sa Pilipinas, hindi maaari ang same-sex marriage o ang magkaparehas na kasarian upang ikasal. Ngunit sa ibang bansa naman tulad ng Amerika at ilan sa mga bansang kabilang sa Europa, ito ay pinapayagan. At ang panghuli naman ay ang cultural convergence. Ito naman yung pagkakaroon ng homogeneity of culture na kung saan ay resulta ng cultural imperialism. Dahil ito ay pinapakita yung imposition of superior culture na kailangan ito ang kultura ng isang bansa, ito dapat yung sinusunod, ito dapat yung produkto na kung saan ay nagkakaroon ng cultural convergence o pagkakaroon ng homogeneity of culture. Para naman sa ikalawang katanungan, what term best describes countries that are capitalist, developed, and industrialized that consume of the world's wealth? So, ibig sabihin, ano daw yung tawag sa mga bansa na kung saan ay mga kapitalistang profit muna ang inuuna, yung mga mauunlad at talagang industrialized. Ibig sabihin talagang they are made for technology. Letter A, core countries. Letter B, peripheral countries. Letter C, third world countries. Or letter D, second world countries. And the correct answer is very good, core countries. Sa kasalukuyang panahon, ginagamit na natin ang core and peripheral in order to avoid discrimination against the countries of the world. Dati, ang ginagamit ay first world countries na kung saan ay tumutukoy sa mga mauunlad na bansa na kabilang sa Amerika at Europa. Ang second world countries naman ay ang mga bansang kabilang sa USSR, Union of Soviet Socialist Republics, o ito yung tinatawag na Communist Socialist. Ang third world countries naman ay ang mga tinatawag na bansang may low and middle incomes. At kabilang sa third world countries ang Pilipinas. Sa kasalukuyang panahon sa pag-aaral ng contemporary world, ay higit natin ginagamit ang core at peripheral countries. Pag sinabi natin core, these countries are developed, industrialized, and capitalist countries such as America, United States of America, Germany, and a lot of countries all over the world, Canada, Australia, ilan sa mga bansang talagang nasa taas, nasa tuktok dahil very developed ang kanilang bansa. Not only in political but at the same time in their economy. Peripheral countries refers now to these countries that are less developed and with an equal distribution
of world's health. Ibig sabihin, ng mga peripheral, ito yung nakakaranas ng kahirapan, ng unequal treatment, at hindi pa talaga develop ang kanilang mga bansa. Unlike sa mga core countries. At para naman sa ikatlong katanungan, it is the interdependence and interconnectedness of the country. So, ibig sabihin yung pagtutulungan ng mga bansa upang mapalawak ang kanilang connections o ang kanilang pakikibahagi sa ibang mga bansa beyond national barriers and growing linkages at the global level. So, ibig sabihin, sa pamamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng ugnayan sa iba't ibang mga bansa at para mapalawak din ang ating pakikisama sa aspeto ng ekonomiya, politika, at kultura. Letter A, economic globalization. Letter B, globalization. Letter C, economic and trade globalization. Or letter D, deterritorialization. The correct answer is very good, globalization. So, ibig sabihin, malawak ang nais na mata mo ng globalization. Tandaan ng dalawang salita, interdependence. Ito yung pag-asa. Yung umaasa ka sa ibang bansa na bibigyan ka ng tulong, bibigyan ka ng kanilang mga produkto. Interconnectedness, pagkakaroon ng pagkakaisa at pagsasama-sama tulad ng United Nations at ilan pa sa mga forum, colloquium, at ganyan din ang mga seminars, world conferences upang mapag-usapan ng mga problema ng mga bansa. Bigyan natin ng definisyon ng bawat mga terminolohiya. Una, pag sinabi natin economic globalization, ibig sabihin ang focus nito ay economy, na kung saan ay kailangan mapataas ang global markets ng mga bansang kaalyado. Halimbawa, sa Pilipinas, yung Apple Store, kailangan magkaroon silang ng economic globalization upang magkaroon doon ng mataas na global markets. Economic and trade globalization, ito naman is the move of outmaneuvering competitors looking for cheap. So, ibig sabihin, humahanap sila ng mga mas murang bayad, murang serbisyo upang hindi sila gaanong malugi sa kanilang mga businesses. Halimbawa sa Amerika, yung Apple Store ay humahanap sila ng mas murang mga trabahador o serbisyo kung kaya pinagagawa nila ito sa China, looking for cheap labor. Next, nandiyan din yung tinatawag nating deterritorialization, kung saan nahihirapan ang isang kultura to tie up para magkaroon sila ng pagkakaisa because of specific geographic point of origin. Halimbawa, yung kultura ng Amerika, hindi talaga siya pasok sa kultura ng mga ibang pangkat etniko sa Pilipinas. At ayaw din naman ng ibang mga pangkat etniko na makiayon sa kultura ng Amerika. At panghuli, ito lahat ay bahagi ng tinatawag nating globalization, interconnectedness, and interdependence of the countries. Dumako naman tayo para sa ika-4 na katanungan. Number 4, what is the increasing east movement of people, religion, information, and materials in the contemporary world? Dahil nga ang globalization ay ginagawa ang mundo para magkaroon ng interdependence and interconnectedness, isa sa mga resulta nito ay ang pagkakaroon ng madaliang paggalaw ng tao, religion, information, and everything sa ating mundo. So ano yung tawag sa increasing east movement of people, religion, information, and materials? Letter A, solidity. Letter B, homogeneity. Letter C, liquidity. Or letter D, hybridization. And the correct answer is letter, very good, liquidity. So, ano nga ba yung solidity? So, pag sinabi nating solidity, ito ay ang pagkakaroon ng natural or man-made barriers to have smooth process. So, ilan sa mga ito ay ang mga problema na maaring kaharapin ng dalawang bansa pag magkakaroon sila ng trading. Homogeneity is pagkakaroon ng oneness or sameness. Apparently, ito ay tumutukoy mostly sa kultura. Cultural homogeneity or cultural convergence. Hybridization naman ay combination of local and global culture. Yan na pinaghahalo na yung kultura ng banyaga at kultura ng isang bansa, bunga ng globalization. And of course, the correct answer is letter D, ay cat, or C, liquidity. Liquidity is the ease
movement of people, information, and material. So, ibig sabihin, ito yung maayos na daloy, yung mabilis na daloy na maaaring magpadala ng mga tao, magkaroon ng palitan ng produkto, ng mga materyales, at mga information all across the world. At para sa ating panghuling katanungan, number 5, what event in the history of the world start the transfer of technology, education, and diseases between Europe and America? Ano nga ba ang panahon ito ng ating kasaysayan na kung saan ay nagkaroon na ng pagpasa ng technology, education, and diseases sa Europa at Amerika? Letter A, Protestant Reformation. Letter B, Columbian Exchange. Letter C, Industrial Revolution. Or letter D, Imperialism and Colonialism. And the correct answer is letter Columbian Exchange. So ano nga ba muna ang Columbian Exchange? Ito ay ang panahon na kung saan ay nagkaroon na ng palitan ng mga produkto sa Amerika. Spread of goods, technology, and diseases between Europe and America. Samantalang Industrial Revolution naman ay nagsimula sa Britain na kung saan ay nagkaroon ng global transition of human economy towards the use of machine. Kung dati kamay-kamay lang ang ginagamit, ngayon ay gumagamit na sila ng iba't ibang mga teknolohiya tulad ng spinning jenny, steam engines, na kapagpadali ng kanilang buhay at ekonomiya. At ang pangatlo naman ay ang imperialism and colonialism. Alam natin na with the 3G, gold, glory, and God, na nais nilang manakop ng ibang bansa. Pero sinasabi ng mga historiador o ng mga historian, hindi daw kabahagi ang imperialism at colonialism sa globalization o sa kasaysayan ng globalisasyon. Dahil ang globalization daw ay hindi gumagamit ng anumang dahas upang mapasunod ang mga tao. Dapat daw ay kusang loob at naisin ng mga tao na makisama sa interdependence at interconnectedness ng mga bansa. At ang panghuli ay isa rin to sa pinakamahalagang kasaysayan ng ating mundo. Ito ang Protestant Reformation na kung saan ay nais na magkaroon ng progresibong pag-iisip at malayang pagpili ng kanilang relihiyon, bunga ng mapilit na pagnanais ng simbahan na maging Katoliko ang lahat ng bansa sa Europa. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Naway natutunan ninyo ang 5 nating mga katanungan. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat. Tandaan natin, if you believe in yourself, anything is possible. Paniwalaan mong yung sarili na kaya mong makapasa sa iyong board exam. Soon to be LPT, Licensed Professional Teacher.